Sa tuwing pupunta ang isang babae upang makita ang kanyang mga anak, kailangan niyang isara ang makapal na mga kurtina upang maiwasan ang pagpasok ng liwanag sa bahay. At pagkatapos ay magsisindi ng lampara ng langis at umaasa sa mahinang ilaw ng kandila upang maipaliwanag ang bahay. Dahil ang dalawang bata ay may napaka-estitusyon at kalooban dumaranas ng mga problema sa paghinga kapag nalantad sila sa matinding liwanag at maging sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay. Partikular din na sinabi ni Sister Jin sa mga bagong katulong ng dalawa pang pinto bago nila para hindi aksidenteng makapasok ang mga bata sa silid na may liwanag. Kaibang naramdaman ng alipin, ang mga bata ay mukhang malulusog at hindi man lang mukhang may sakit. Ngunit maaari lamang nilang sundin ang mga tuntuning itinakda. Langkinang, bagamat inalagaan ng mabuti ni Ate Jin ang dalawang bata, may kung anong nanggaling sa itaas na araw na iyon matapos marinig ang sigaw ng bata, naisip ni Ate Jin na nasa panganib ang bata. Gayunpaman, ang anak ay patuloy na nakatingin sa kanyang ina. Sinabi na siya ay nag-aaral, hindi umiiyak na isip niya na may nangyari sa kanyang anak na babae, kaya mabilis itong tumakbo sa silid ng musika at tulong na halukayin ang lahat ng mga silid. Kumuha rin siya ng baril at hinanap ang bawat sulok pagdating niya sa isang silid na walang tao. Nakita niya ang maraming lumang larawan sa sulok, kaya't isa-isa niyang ikinumpara ang mga larawan ng kanyang anak, ngunit wala siyang nakitang pagkakatulad. Ngunit siya ay nasa likod ng mga larawan na may nakita akong isang malabo na photo album na may mga larawan ng mga matatanda at mga bata. Ngunit lahat sila, tinanong ni Sister Jin ang kasambahay kung bakit sila natutulog. Ngunit sinabi sa kanya ng kasambahay na ito ay mula sa isang album ng mga namatay na larawan. Noong ika-night-night na siglo, ang mga tao ay kukuha ng mga larawan pagkatapos ng kamatayan sa pag-asang mabubuhay ang kanilang mga kaluluwa sa mundo. Kinabukasan, isinuot ni Sister Jin ang kanyang anak na babae at pinuri siya bilang ang pinakamagandang babae sa mundo. Nagbago ang mga kamay ng anak na babae. Siya ay napakapayat, natatakpan ng mga kulubot na hindi makapaniwala sa kanyang mga mata kay Sister Jin at binigyan siya ng isang malakas na suntok sa liig ng matandang babae at hiniling sa kanya na ibigay ang kanyang anak na babae. Oras, napagtanto niya na tiyak na may maruming bagay sa bahay at nagpuyat buong gabi sa paghahanap sa paligid ng villa. Bigla niyang marinig ang tumutusok na tunog ng piano na nagmumula sa isang silid. Kaya't pumunta siya sa silid ng musika na may dalang shotgun. Pero ang nakakapagtaka ay walang nakitang tao sa loob ng kwarto. Automatic na nagsara ng matagal ang piano na ginagamit niya sa hindi may paliwanag na cover ng piano ng music room. Ang pinto sa likod niya ay automatikong nakasarado muli upang tingnan si Ate Jin housekeeper na magpadala ng ekstrang susi. Pagkabukas ng pinto, agad siyang natakot sa eksenang nasa harapan niya trabaho. Kaya ang pangalawa, madaling araw, nagplano siyang pumunta sa bayan para humingi ng tulong bago umalis. Partikular niyang hiniling sa hardinero na suring mabuti kung may mga bubong ng libingan sa malapit may kinalaman sa dating may-ari. Gayunpaman, pagkaalis ni Sister Jin, may makahulugang sinabi ang kasambahay at ang hardinero ay isang lapida, gaya ng inaasahan, hindi nagtagal pagkaalis niya. May tumambad na figura sa hindi kalayuan. Nang makalapit si Ate Jin ay bigla siyang nagulat at natuwa na ang lalaking nasa harap. Hindi siya makapaniwala na nakaligtas ang kanyang asawa sa malupit na digmaan. Sa oras na ito, hindi nagabala si Sister Jin na hanapin ang pari at agad na dinala ang kanyang asawa sa villa, ngunit ang kasambahay ay nagpakita ng labis na pagkagulat nang makita ang lalaki. Paggawi ng asawa, siya ay nahulog sa kawalan ng pag-asa at si Ate Jin at pupunta na sana ulit sa battlefield. Des kinabukasan pagkagising niya, umalis na ulit ang asawa niya. Pero bago pa siya magdalamhati, nagmula sa bahay ang hiyawan ng mga bata sa magdamag at nabilad sa araw ang dalawang bata sa sobrang takot ay napayuko siya sa tabi ng kama ni Ate Jin. At saka tinanong ang kasambahay kung nasaan ang mga kurtinang pagsunod sa kanyang mga salita. Akala niya ay magiging maayos ang mga bata kahit walang kurtina. Ngunit ito rin ang pumukaw sa hinala ni Sister Jin. Isang shotgun, ang galit na hinalungkat ni Sister Jin ang mga cabinet sa bahay na umaasang mahanap ang mga nakatagong kurtina. Hindi na nakayanan ng dalawang bata ang kaba ng kanilang ina at lumabas na sila sa labas ng bahay at nagplanong tumakas sa bahay. Dumating sila sa isang madilim na kagubatan. Ngunit may nakitang tatlo pang lapida sa hindi kalayuan ay buong tapang na pumunta si Sister. Upang tingnan ang isa sa mga lapida sa likod ay Disyembre 1891 at ang harapan ay ang utos ng tatlong kasambahay ay agad na natakot si Sister Jin. Namatay na pala sila kalahating siglo na ang nakalipas at ang mga taong kasama niya araw at gabi ay talagang tatlong multo. Napagtantong may mali, agad na pumasok si Sister Jin sa silid ng mga bata. Ngunit ang dalawang bata ay nagmadaling lumabas ng bahay at nakasalubong ang mga babata na hinahabol ng tatlong kasambahay. Ang mga bata ay tumakbo muna pabalik sa bahay. Ginamit niya. Ang baril ay patuloy na pinaputukan ng kasambahay. Ngunit hindi siya nito nagawang saktan kundi ang umatras sa bahay at i-lock ang pinto. Sa sobrang takot ni Ate Jin ay napaatras siya na palayain ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Ngunit sinabi ng kasambahay na hindi niya sinasadyang saktan ang mga ito.
May isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita sa loob ng bahay na naghihintay kay Ate Jin sa itaas at may nakita akong ilan mga taong magkakasamang nakaupo at nagsasagawa ng isang uri ng ritual na saikiko. Pumulong ang aking anak sa tayo niya ng matandang babae. Sa wakas, lumabas ang katotohanan na maraming taon na ang nakalipas. Nakatanggap si Sister Jin ng mensahe mula sa kanyang asawa na namatay sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng balita, siya ay nagdusa ng isang mental breakdown. Tinakpan niya ng kanyang sariling mga kamay ang dalawang bata at pagkatapos ay binaril ang kanyang sarili. Gayunpaman, sila ay naging mga patay na kaluluwa. Hindi nila alam na sila ay nabubuhay pa sa bahay na ito. Ang pamilyang Victor ay ang mga buhay na tao na lumipat sa bahay at ang 3 kasambahay ay namatay sa tuberculosis. Kalahating siglo na ang nakakaraang kuwento. Sana'y nagustuhan nyo ang movie recap natin ngayon sa thriller suspense na pelikula. Kung na-enjoy nyo ang kwentuhan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated kayo sa susunod kung kapanapanabik na upload. Marami pa tayong thrilling na kwento at analysis na pagsasamahan dito sa DC Sign Kwento. Maraming salamat po.